Isang 17-year-old na binata ang pumaslang sa isang politiko na leader ng Japan Socialist Party. Sa ibabaw ng entablado, naganap ito habang nakatelevised ang debate ng tatlong leader na magkakalabang political party. Ang pangalan ng binata ay Otoya Yamaguchi at binago niya ang kasaysayan ng buong Japan. Welcome back sa ating channel. Kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na. I-like ang video ito at pindutin mo na rin ang bell na icon at yung all na option para una kang makakaalam kapag may bago akong upload na kwento. Maraming salamat. Isinilang si Otoya Yamaguchi noong February 22, 1943 sa Tokyo. Pangalawang anak siya ni Shinpei Yamaguchi, isang mataas na opisyal sa Japan Self-Defense Forces at apo rin ng isang kilalang manunulat sa Japan. Nakilala sa pagsulat ng mga nobela tungkol sa Yakuza. Sa edad na 16 ay nagumpisa ang kanyang radikal na pag-iisip sa impluwensya ng kanyang kuya at sumapi sa ultranationalist na grupo ni Bin Akao na Nihon Aikokuto o Greater Japan Patriotic Party. Kalaban ng partido politikal na ito ang isang partido rin na nagsusulong naman ng komunismo, Japan Socialist Party, na pinamunuan naman ni Inejiro Asanuma. Ang 1960 Anpo Protest. Si Bin Akao na leader ng grupong kinabibilangan ni Otoya Yamaguchi ay kontra sa komunismo at panig sa Amerika. Kaya naman, nang magsagawa ng malawakang protesta ang grupo ni Asanuma ng Japan Socialist Party, ay napagtanto ni Bin Akao na ang Japan ay nasa panganib ng pagkakaroon ng Communist Revolution at inudyukan naman ang kanyang mga taga-suporta na magsagawa ng protesta na kukontra sa grupo ni Asanuma. Dito naman pumasok si Otoya Yamaguchi. Nakiisa siya sa mga pagkilos na ito. Makasampung beses siya inaresto sa loob ng 1959 hanggang 1960. Sa pagsali niya sa ganitong mga protesta ay lalo nag-alab ang kanyang damdaming makabayan at unti-unting pagkadismaya sa pamumuno ng leader ng kanilang partido na si Bin Akao. Dahil dito ay pinasya niya na tumiwalag bilang miyembro ng partido ni Akao noong May 29, 1960 kasabay ng paglakas at paglaki ng mga kilos protesta. Sa pag-alis niya sa partido ay makakapagdesisyon din siya sa sarili ng may kalayaan at hindi kailangan sumailalim sa mga panuntunan ng anumang grupo. October 12, 1960, sa gitna ng 2,500 na mga manunood sa isang televised na debate sa pagitan ng tatlong partido politikal ay dumalo si Otoya Yamaguchi at target niyang paslangin si Asanuma dahil para sa kanya ay isa itong malaking balakid sa kalayaan ng kanilang bansa. Naganap ang debateng ito sa Hibiya Park Public Hall sa Tokyo. Umakyat si Asanuma sa entablado sa ganap na ikatatlo ng hapon. Noon ay mainit na ang naging reaksyon ng mga tao sa naging pahayag ng unang tagapagsalita ng partido. Kaya naman di rin sila magkamayaw sa susunod na magsasalita na si Asanuma. Kaya nakiusap ang moderator na kumalma lang ang mga tao at nagpatuloy si Asanuma para magsalita at pagkalipas ng 5 minuto sa tagiliran ni Asanuma ay malalim na bumaon ang wakizashing espada na dala ni Yamaguchi na may habang 13 pulgada ang talim. Ito ay pinuslit niya mula sa kanyang ama. Sunod niya sanang kikitilin ang sariling buhay gamit din ang espada, ngunit napigilan siya ng mga tao at ikinulong. Kinasawi naman ni Asanuma ang malaking sugat na tinamo na nagdulot ng malalang pagdurugo mula sa loob. Ipiniit at agad namang niliti si Otoya Yamaguchi. Kalmado lang siya at nagbigay ng mahahabang salaysay sa mga pulis. Paulit-ulit niyang itinanggi na may nag-utos sa kanya upang gawin ang krimen. Magtatatlong linggo ang nakalipas, November 2, 1960 ay isinulat niya sa pader ng kanyang selda ang katagang "Mabuhay ang Emperor" at ang katagang
na ang kahulugan ay handa kong ialay kung ako ay may 7 buhay para sa aking bansa. Kasunod nito ay gumawa siya ng lubid gamit ang kanyang kumot na kanyang pinambigti sa sarili. Dito na nagwakas ang kanyang buhay. Kung nagtagumpay si Azanuma at nahikayat ang maraming Hapon ay maaaring maging komunistang bansa rin ng Japan kasama ang China ng panahong iyon. December 15, 1960, nagsagawa naman ng malawakang memorial service sa mga Hapon para kay Otoya Yamaguchi sa mismo ring lugar kung saan niya ginawa ang pagpaslang kay Azanuma. Itinuring siya ng mga ito bilang isang martir. Mula noon ay taon-taon nang isinasagawa ito bilang paggunita sa kabayanihan ni Otoya Yamaguchi. Ikaw, ano ang opinyon mo tungkol sa marahas na pagkilos ni Yamaguchi? Justified kaya ito at may tuturing na kabayanihan para sa kanyang bansang Japan? Aabangan ko ang mga comment nyo. Muli, hanggang dito na lamang at panoorin mo rin ang iba ko pang videos at mag-enjoy sa mga kwento. Maraming salamat at kita-kita tayong muli. Paalam!